ibang balita, nangako ang ilang opisyal na mababayaran ng danyo sa mga naapektuhang kabuhayan dahil sa oil spill sa Bataan, kabilang din sa tinitignan ng anggulo ng smuggling. Nasa frontline balitang yan si Gerard de la Peña. Nakatenga ang mga bangka ng maraming mangingisda sa mga coastal town sa Cavite. Mag-iisang linggo nang walang kita ang mga mangingisda dahil bawal munang pumalaot, bunsod ng oil spill mula sa lumubog na MTKR Terra Nova. Gaya na lang ni Albert Bergera na sumasideline muna sa pag-aayos ng bangka ng mga kapwa niya mangingisda para may maipantusto sa kanyang pamilya. Yung akin po mga anak nag-aaral, kaya po hindi po maaaring hindi kakayod para po sa pamilya. Apektado rin ang mga nagtitinda ng isda. Wala nang makikitang bakas ng langis sa mga baybayin ng Cavite, pero ang epekto ng oil spill ramdam na ramdam hanggang sa mga palengke dito sa buong probinsya. Ang tinderang si Lloyd Achelan, umaabot sa 15,000 ang kinikita dati. Pero ngayon, maswerte nang umabot ng 2,000 piso. Hindi raw siya makabenta kahit ibinababa na niya ng 10 hanggang 20 piso ang kada kilo ng kanyang tinda. Ayaw ho. Dahil nakakabili ho sila, may langis daw. Hindi mo namin maano. Hindi man ito sa dagat, malayo ako nung kwento ko tundoy. Yan ay mga palaisdaan o yayam. Nangako naman ng mga otoridad na mababayaran ng danyo sa mga taga Cavite na naapektuhan ng oil spill ang kabuhayan. Napagkasunduan yan sa meeting ng ilang opisyal kasama ang kinatawan ng may-ari ng MTKR Terra Nova. Mahigit 31,000 mangingisda, nagtitinda at iba pang mga negosyante ang makakatanggap ng insurance claim. Makakatanggap ng tinatayang nasa 350 pesos sa kada araw na naapektuhan ang kanilang kabuhayan. Tingin daw ng mga opisyal ay sapat na ito hanggang sa bumalik ang kumpiyansa ng mga consumer sa pagbili ng isda at iba pang lamang dagat. It's about confidence now na wala na yung oil sheen, nag-dissipate na. But the confidence in the market is still very low, so walang bumibili na isda. Iniimbestigahan din ng DOJ ang anggulo ng smuggling na kung tawagin ay pagpapaihi kaugnay sa paglubog ng MTKR Terra Nova. Sa nasabing paraan ng smuggling, nagsasali ng langis papunta sa mas maliit na bapor. Nakakapagtaka raw kung bakit naglayag ito kahit nananalasa noon ang super bagyong Karina. Masyado rin daw itong malapit sa motor tanker na Jason Bradley. Definitely may mga red flags nung sinimulan ho natin ang fact-finding investigation. Hindi pa natin pwedeng masabing interconnected talaga sila dahil nasa nasa starting stage ng fact-finding investigation. Itinanggi naman ng Shogun Ships Company Incorporated, ang may-ari ng MTKR Terra Nova, ang alegasyon ng smuggling. May CCTV daw na sabing barko para masigurong walang mababawas sa langis. Wala raw napaulat na questionable ang pagkawala ng langis nang magsimula ang operasyon nito. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.